Hi, good morning everyone. Our motivational topic for today is about application creates clarity. Ibig sabihin, kung ano yung mga iniisip mo, kailangang i-apply mo or you need to acting it. Hindi pwedeng lahat lang nasa isip mo at iniisip mo ng iniisip nang hindi mo naman ito ginagawa. Kasi lahat ng mga iniisip natin, kung hindi natin ginagawa, hindi natin na-experience, hindi ito maisa sa katuparan. Kailangan, huwag tayong mag-overthink lang. Naisipin lang natin yung isang bagay na gagawin natin. Isipin lang natin ang isipin pero hindi naman natin kayang gawin. Hindi natin kayang i-execute. Walang resulta na ma-acquire. Kumbaga, hindi ito may a-apply into action. Hindi mo malalaman kung ano ba yung pwedeng kalabasan ng mga iniisip mo. Kasi kapag ang mga plano mo, inisip mo lang ng inisip, pagplanuhan mo lang ng pagplanuhan, pero hindi mo to ginawa, hindi mo to trinay na ma-experience, hanggang thinking ka lang. Nasa isip mo lang, pero hindi mo ginagawa. Paano mo malalaman kung ano yung tamang proseso at kung ano yung tamang babaguhin at gagawin mo at yung mga susunod na bagay na pwede mong gawin kung hindi mo sinisimulan na i-act yung mga nasa isip mo. Kasi lahat naman ng mga resulta, positibong resulta, nagsimula yan kung paano natin isipin. Pero, 'di ba, ang isang project, kapag plinano lang natin, inisip lang natin ang inisip kung ano yung pwede natin gawin, kung ano yung tamang gawin. Sa isip natin, sa mga plano natin, buo na ganito yung gagawin natin. Pero, once na hindi natin to in-apply, na puro lang tayo plano, puro lang tayo thinking, lahat ng pwede natin gawin, nasa isip lang natin, hindi natin to ginagawa. Kadalasan, puro lang plano, pero walang resulta. Kapag ginagawa mo yung plano mo, yung iniisip mo, meron kang chance na yung nagiging resulta, kadalasan kasi kapag iniisip mo, tapos trinay mo, hindi mo naman pwedeng magiging maayos na yun. Kadalasan, kapag lalo na sa una pa lang, yung mga plano mo, hindi naman pwedeng agad-agad yun magiging maayos yung kalalabasan. Meron pagkakataon na magkakamali ka lang muna sa una. Pero, once na na-experience mo na ito at nagawa mo ito, may pagkakataon kang baguhin kung ano yung pwedeng naging mali. Kasi, kapag nasa isip lang natin, naiisip natin maganda yung outcome, maganda yung pwedeng mangyari. Pero maraming pagkakataon na kapag ginagawa natin yung mga plano natin, merong mga aberya, merong mga pagkakataon na may mga mali at kailangan ayusin at plantsahin. At once na nalaman mo kung ano yung pwedeng maging aberya at kung ano man ang pwedeng maging problema sa mga plano mo, may chance ka na baguhin to. At sa susunod,
mapapolish mo yung mga bagay na kung ano yung tamang gawin at ano yung proseso mong susundan kung paano mo ma-perfect yung mga ginagawa mo. Kasi natututo kang mag-analyze, na-experience mo, na na-i-evaluate mo kung ano yung puwedeng maging, resulta sa ginagawa mo. Magkakaroon ng kalinawan yung mga naiisip mo kung ano ba yung tamang, gawin sa habang nasa proseso at sa habang ng ginagawa mo yung mga bagay at plano na nasa isip mo lang dati. Kasi kung hindi mo kayang i-execute yung mga naiisip mo, hindi magkakaroon ng, kaliwanagan or hindi magkakaroon ng maayos na magandang execution, or kapag hindi mo na-experience yung mga bagay na nasa isip mo, kadalasan nasa isip lang natin yan. Akala natin kapag ginawa natin at isipin lang natin ng isipin, hindi naman yan magkakaroon ng magandang resulta once na iniisip lang natin, pinaplano lang natin. Kapag ka na-experience mo, na-apply mo sa buhay mo yung mga naiisip mo at lahat ito dumating sa punto na pinaprocess mo na at merong mga pagkakataon na kaya mong itama yung mga pwede mong na-experience na mali. Kadalasan, magiging maganda or magiging maliwanag kung ano yung mas magandang plano pa or mas maganda pa sa iniisip mo. Kasi ang isang bagay o ang isang plano kapag in-execute mo, in-apply mo ito at na-experience mo, na-analyze mo at na-evaluate mo kung ano yung pwedeng mangyari, kung ano yung nasa proseso ka ng pagsasagawa, kung ano yung plano na nagawa mo, nagkakaroon ng linaw or napapolish mo yung mga bagay na dapat mong ayusin. Kung ano ba yung dapat mong gawin sa mga susunod, paano ito ma-perfect, paano ito magkaroon ng magandang resulta. So, lahat ng mga iniisip natin, mga pinaplano natin, kailangan nating i-apply para magkaroon ito ng positibo at magandang resulta. Hindi pwedeng iniisip lang natin at hindi natin na-apply kasi mas maganda na ma-experience mo. Ang tawag dyan, charged experience. Kasi pag nagkakamali ka, may pagkakataon kang baguhin yung mga mali na yon sa susunod. Pero once na naisip mo lang, pero hindi mo in-apply, hindi mo trinabaho, kadalasan, hindi ito magkakaroon ng magandang resulta kasi puro ka lang isip, puro ka lang plano. Walang success na mangyayari kung lahat lang yan ay pinaplano mo, pero hindi mo naman ini-execute. Hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Katulad na lang ng gusto mo maging maayos yung katawan mo, pero tamad kang mag-exercise, hindi mo ginagawa. Walang magandang kalalabasan kung puro plano lang, puro thinking lang. Kaya mas maganda na experience mo yung mga bagay na iniisip mo para magkaroon ng linaw at may pagkakataon kang baguhin or gawin yung tama sa mga darating pang panahon na kung gusto mo itong ma-perfect at magkaroon ng magandang resulta. So, yun naman po. God bless everyone.